So ito, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na isa Trop. So ito yung reason kung bakit hindi nyo kailangan mag-force sa propagate. Kung natatandaan nyo, ito yung nag-flower, nag-flower na Onchyorhynchus, no? Or long, ano to common o variegated, no? Pero hindi siya common, naging common lang kasi marami na rin talagang meron na ito. So, ito ay hindi natin pinropagate at ito ay galing lang sa isang mother plant. Pero kung mapapansin nyo ngayon, without doing any propagation, no? Bilangin natin 1. Yung maliliit, pag binilang natin, tayo abutin. Ito, 1, 2, 3, 4. Ito pang maliit, 4, 5. At yung hindi makakita pa, ito pa, 6. From one mother plant, naging 6. Hindi pa kasama dyan yung mga hindi natin nakita sa ilalim o sa gilid, tabunan ng mga dito, tabunan ng mga leaf niya or traps niya, di ba? So after niya mag-flower, ang tendency talaga ay gumanda uli siya. At kapag gumanda uli siya, ang ano niya, tataba, no? Tataba siya, tapos yung rhizome tataba, tapos tutubuan ng maraming mga traps. So hindi natin kailangan na mag-propagate. At sa tingin ko, hindi rin makikinig ang karamihan sa sinabi ko. Kasi ganun din ako dati. Tigas ang ulo ko, ayoko makinig kasi sabi ko, ano dadami, tagal kaya dumami pag hindi mo pinropagate. Pero yung pala, no, tulad ng mga hinala ng iba, na kailangan mong mag dormancy dito sa Pilipinas. Nagdo-dormant sila dito sa Pilipinas, hindi nyo lang napapansin gaano kasi nga wala naman kasing snow dito, walang winter, di ba? Pero meron dito na time na nagpa-flower siya, time na babagal yung paglaki niya, no? At may time na sobrang dami, dumadami. So yung cycle na yon naiiba pagdating dito sa Philippines, no? Pero may dormancy pa rin, hindi nga lang natin napapansin. Sabihin niyo, sir, isang instance lang naman ito nangyari, isang plant lang. Tingnan natin sa iba, ha. Ito hindi ito nag-flower. Paano nga, di ba, pag hindi nag-flower, hindi na ba siya magdo-dormant? At hindi na siya magpo-proliferate after. Ito, kung natatandaan niyo na. Si Korean Melody Shark na dumating dito, gumagapang yan sa media, no? Sobrang liit. At sabi ko mukhang hindi kakayanin kasi hindi tatagal kasi nga maliit yung rhizome niya. Pero tingnan nyo ngayon, ang dami ng pataas at ang dami na ring plantlets. Ito yung Venus flytrap na mahirap bilangin kasi karamihan ng mga anak nito ay nasa ilalim. Tingnan nyo, umiilalim siya. Pero kapag ka naka-acclimate, lumaki-laki, ay unti-unti na yan. Ayan, unti-unti na yung babangon. At dadami. Ayan, So, pangalawa, ito nag-flower, nag-dormant, nag-proliferate. Ito hindi nag-dormant, no? Pero nakapagpahinga dahil hindi natin ginalaw, no, dumami rin, no? At lumaki pa. No, ito yung pinaka the best pala na sample. At meron pa din pala. Ito, ay hindi pala to. Ito pala. Wait lang. Tingnan natin yung Chinese dumplings. Ano pa akong gustong i-sample Parang nabili na yan Ito pala. Sakto. Ito yung nahanap ko. Ito naman, ito matindi. Kasi ito, nag-dormant siya tapos pinakailaman ko. No? So, pinakailaman ko siya nag-dormant, pinakailaman ko. So, ano nangyari? During dormancy, pinakailaman ko siya, binunot ko, tinanggal ko yung mga itim-itim. Dahil nga sabi ko, talagang parang pangit niya, di ba? Pag dormant. So, tingnan yung itsura niya. Hindi siya ganun lumaki, tapos hindi dumami.
Ang dami kong tinanim dyan, pero ilan lang yung nag-survive. Tapos, ang liliit pa. Pansin nyo yun, pag ginalaw nyo. Oh. Oh, pasalamat ko lang dito na buhay pa. No, ang liliit ng rhizome na ito, mga 2 to 3 rhizome per plant. Tapos puro itim na. Tapos alam niyo yun, tumigas na yung rhizome. Pag tumigas na yung rhizome, may yung mga stages na parang gusto mo nang bumili ng another same cultivar nun kasi parang mamamatay na. Pero eto, nabuhay pa. No? Dahil nung tumigas siya at na dormant, hindi ko na siya pinakailaman. Sabi ko, kung mamamatay ito, mamamatay ito. May mga namatay. Kung mapapansin nyo, ito pa yung mga galing doon sa mga original plants natin 5 years ago, 6 years ago. May iba-ibang cultivar yan. Pinagsama-sama ko na lang sa isang paso. So out siya as typical ngayon. Pero siguro ito yung iba dito. Trebs Dracula or yung fake Dracula. Ano ba yung fake Dracula natin? At ito, meron pa ditong iba na pinakailaman natin. Saan ba yan? Ito nag-ano rin to eh. Ito, nag-flower din to. Tignan nyo yung nangyari. Pinabayaan ko lang rin to. Ayan, proliferate. So, yung minsan yung pag-proliferate nila, minsan talagang andun eh, mangyayari talaga yun. Pag ginalaw mo, lalong tatagal. So, ito yung iba pang tinanim ko. Pinakailaman ko rin to. Tingnan nyo yung nangyari. Tagal bago naka-recover. At halatang matigas ang rhizome niya, no? So, pagka ganun, huwag yung pakialaman, lagay nyo lang sa magandang media. So, makaka-recover yan sila. So, hindi nyo kailangan na mag-force propagation sa hindi pa panahon. No? So, may mga gumagawa na ngayon yan, yung force propagation o yung propagation na rhizome division. Okay rin naman yun, pwede. Kaya lang, hindi nyo kung hindi nyo ma-experience yung cycle niya. Once na ma-experience ng isang hobbyist or grower yung carnivorous plant, yung cycle ng halaman, malaking level up sa inyo yun sa pag-aalaga. Kasi marirealize nyo, ganito lang pala kadaling magparami ng halaman ng BFT. Hindi ko pala kailangan i-propagate. Kasi pag pin-propagate ko, mag-umpisa ako sa maliit. Pero kapag hinayaan ko sila, mag-uumpisa ako sa mga medium size na mga halaman. Minsan, hindi lang medium size. Ito, large na yan. Diba? So, from one plant, lumami na hindi ko pinakikailaman. Kung sa tingin nyo, nung time na yon ay pinarami ko to. Kailan ko lang ba to pinaso dito? Siguro mga 5 months ago. Ganyan na karami. At malalaki na. Oh, ayan. So, yun lang. Decision yan kung paparamihin nyo ng mano-mano. May advantage rin naman yun. Unang-una, matututo kayo. Pangalawa, may experience yung difference kapag nag-propagate kayo mano-mano at hinayaan yung halaman magparami mag-isa. Diba? So, yun lang muna. At God bless sa inyo. At sana may natutunan kayo kahit papaano. Hindi ko kayo pipigilan na mag-propagate. Kumbaga, libangan ko yan dati kaya alam ko kung anong dahilan ba't tayo nagpo-propagate, di ba? Kasi kumbaga na-control natin kung gaano karami yung maaring naging resulta, di ba? So, yun lang. God bless. And bye-bye. Magtatanggal muna kami ng damo dito. Ayan masisipag tanggal ng damo. So, yun lang. God bless. Bye-bye.